Nako, eto mga kaubayan, OMG, shock sila dito. Nako, yes, BP Sara nagsalita na. Levesque kumanta na rin. Aba, yan po ang ating alamin sa video ito mga karibin natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga karibin natin, pasadahan po muna natin to. Ito pong mga supporter ni President Bongbong Marcos Jr. ay mga baliw. Ito po kasi mga kaubayan, no? Ito po ang sabi nitong si Bagong Pilipinas Chronicle. Sabi niya po dito mga kaubayan sa kanyang post, dahil kay Tatay Digong mataas ang presyo ng diesel at gasolina. Nadamay lang si PBBM. Aray ko po. Ano ba kayo? Mga buwang ba kayo? Hindi. Nagtatanong lang, di ba? Nagtatanong lang po. Ganito ang klase ng mga supporter, ganito po ang klase ng mga vlogger ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi na po nila alam kung paano pa ipagtatanggol si President Bongbong Marcos Jr. Kaya sa kanila pong pagtatanggol, mukhang nalihis po sila. Nalihis po sila ng masisisi. At Duterte na naman po ang kanilang nasisisi or sinisi. Tuin mo, pati itong pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, ito pong mga petroleum products mga kaubayan, ay kay Tatay Digong pa rin ang sisi ninyo. Nako po, happy birthday nga pala former President Duterte. No, long live at saka inaantay na po namin ang inyong pagbabalik dito sa Pilipinas. Palakpakan po natin. So ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan sa post ni sino ito? Si Bagong Pilipinas Chronicle. Ayan Sabi po dito ni Renato, dahil sa cocaine mataas presyo ng krudo at gasolina. Bakit noon na nakaupo pa si former PRRD ang mahal? Ang pinakamahal ay hindi umabot ng 60 per liter. Huwag ninyong linlangin ang tao. Kung hindi nagkagulo sa Middle East, okay lang ang presyo. Ito ang idinadahilan ng mga oil cartel. Walang respeto sa liderato ngayon. Sa panahon ni former President Duterte, hindi pwede yan. Into negosyo mo pag nanamantala ka. Look, what happened to ABS-CBN, Maynilad at PAL, bayad taxes. Otherwise, government will take over their operations. Ayan, di ba? Yan ang sinasabi natin. Kamay na bakal sa tamang paraan. Ngayon mga kababayan, kamay sa maleta. Oo. Kamay po sa maleta ang panahon ngayon. Okay? Sabi po ni Nonoy, lahat ng nangyayari sa bansa, isisi nyo na lahat kay Duterte. Bakit? Kasi siya ang pinaka-best president lahat ng presidente. Una, madiskarte, matalino, may paninindigan, hindi kurakot, lahat ng mga gumawa ng masama nanakit sa kanya. Kaya peaceful ang Pilipinas noon. Di tulad ngayon, magulo na. Kung siya lang ang presidente ngayon, marisolba siguro ang problema ng langis. COVID pandemic, kaya niya resolbahin. Ito pa kaya oil crisis? Oo nga Pakampo natin. Yung COVID na, kaya Ito pa kayang oil crisis mga kababayan. Sabi pa po dito, masanay na po tayo na lahat ng kapalpakan ng gobyerno ngayon ay isisisi kay PRRD. Hanggang matapos ang termino niya, asahan po natin yan. Ang tawag po dito ay gobyernong manggagamit. Ayan. So ano po ang inyong opinion dito mga kaubayan? Just comment down below at eto. Bago po natin play yung video, no? Patungkol po dito sa kay BP Sara, okay? Eto mga kaubayan, share ko rin po itong balitang ito. Sabi po dito kasi, no? Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, posibleng maantala
sa gitna ng oil crisis ayon kay President Bongbong Marcos Jr. Niluloko yata tayo. Oh. Wala pa man nangyayari. Oh. Wala pa man nangyayaring krisis sa ating bansa. Ha? Ang ekonomiya natin ay bagsak na. Opo, bakit? Wala kasi tayong investors eh. Wala tayong foreign investors na nag-i-invest sa Pilipinas. Kaya wag niyo pong sisisihin itong krisis sa langis, ha? Para hindi umangat ang ekonomiya. Talagang hindi aangat po ang ekonomiya natin. Hindi lalago ang ekonomiya. Kasi noon pa man, wala na pong tiwala, no, ang mga foreign investors sa ating administrasyon. Diba? Dinadahilan nyo lang. Bakit? Kung wala bang oil crisis, lalago ba ang ekonomiya natin? Hindi. Diba? Hindi, ganun pa rin. Bakit? Nakatutok kayo sa impeachment eh. Diba? Yun ang the best answer mga kababayan. No? Ito pang komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Joel Santos, pag nanakaw ang problema, hindi oil crisis, correct. Paano lumago? Kung patuloy naman tayong umuutang sa ibang bansa taon-taon, nadadagdagan ang budget ng gobyerno. Kasi nga po, kailangan talagang umutang nila, mga kababayan, para may pangmaleta. Di ba? Okay, kailan ba lumago? Nung simula pa lang nahinto lahat ng road project ng dating administrasyon. Yung mga bilihin nagtaasan hanggang ngayon, ganun pa rin. Totoo. Di ba? Naalala niyo po? Kauupo pa lang ni President Bongbong Marcos Jr., yung mga agricultural products nagtaasan po. Ha? Grabe po yung tinaas ng mga presyo ng sibuyas, asukal, itlog, kamatis, lahat po nagtaasan, no? Sabi po dito ni Andy Garcia, true, wala naman lahat ginawa kung kurakot lahat ang mula noon. Mas maganda tayo na mismo ang mag-decide. Tanggalin natin ang nakalatag na yan. Hindi kasi tayo nagkakaisa, pero kung buong pwersa pwede natin lahat tanggalin ang mga yan. Ayan. Okay. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan, sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ang paglako ng ekonomiya ng Pilipinas ay posibleng maantala dahil po sa oil crisis na kinaharap natin ngayon. Aray ko po. At eto nga mga kababayan, pasadahan na po natin, i-play na po natin yung video, pasok pa. Nagpalabas na po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte o patungkol sa administrasyon. Okay, mamaya abang-abangan nyo rin yan. Okay, at marami pa tayong dapat panoorin ninyo hanggang dulo itong talakayan natin ngayon kasi kino-compile ko lahat ng mga maiinit na issue na binalita ngayong araw na ito. Okay? So bago natin i-play itong video ni VP Sara, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para katalak ito sa Tagumpayan. And sa mga first time dito sa ating vlog, dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Ha? Updated pa kayo. No? Okay, ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, palabas na po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang advice sa mga Pilipino, sa ating lahat, taong bayan, kung ano ang dapat nating gawin sa panahon ng crisis. Dito sa sa Administrasyong Marcos, alam nyo naman na wala na tayong maaasahan dito. Di ba? So, imagine ninyo kasi marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Marami po tayong mga maiinit na mga balita na i-react natin ngayong gabi, ngayong umaga na ito, no? Kung umaga na sa inyo, because here in the Philippines, it's already 12:10. Abang-abangan niyo itong please help me welcome Vice President Inday Sara Duterte. Yeah. Mga kababayan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay. Ito ha. Ito yung mga ginagawa ng ating Vice President na hindi po binalita ng mainstream media. Okay? Palakpakan po. Ito. Ha? Ito po yung ginagawa ng ating Vice President. Para sa ating mga commuter, Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Today ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinama. Tingnan ninyo ang mga programa ng Vice Presidente. Di ba? Pang matagalan. Yung long-term solution. Yung Negosyo Today, o yan. Yung programa na yan ni BP Sara, once tinulungan ang ating mamamayang Pilipino, ay hindi na magugutom. Di ba? Lagi kong binabanggit dito sa aking YouTube channel ang tungkol po sa pag-educate ng ating mga kababayan, no? Na yung mga saying sa Biblia, ano yung sinabi sa Biblia? If you give a man a fish, he will live for one day. A man how to fish, he will live forever. Di ba? So dito pa lang, etong ginagawa ni VP Sara ay sinunod niya yung wisdom ng Biblia. Okay? Tinuruan niya ang taong bayan na magnegosyo at binigyan ng kaunting puhunan para makapagsimula at mabuhay ng maayos. Hindi kagaya ng Administrasyong Marcos, ayuda lang. Pagkatapos na maubos ang ayuda, hingi na naman. Mamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE Project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. So yan mga kababayan, no, napaka-detailed po ng sinasabi dito ni President Sara Duterte, di ba? Unlike po dito kay PBBM, no? So napakalayo po. Kasi si BP Sara wala pa, pinaplano na. Si BBM, di natin alam kung anong plano nila, di ba? Ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya. Pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. So yan marami pong mawawalan ng trabaho mga kababayan. Maghihirap po talaga tayo ngayong taon na ito. Itman ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa
ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Yan. Okay. Ano ba comment natin doon, no? Alam niyo, sa So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito sa naging pahayag no, ni Vice President Sara Duterte? No? Napakaganda po na kanya mga sinasabi at talagang mabubuhayan ka ng pag-asa. Di ba? Kapag marinig mo si VP Sara, tulad po ni former President Duterte, pag magsalita siya, parang mabubuhayan ka ng pag-asa, no? Kahit gaano kahirap, basta marinig mo siya, nagsasalita, magkakaroon ka ng kahit kaunting pag-asa man lang. Hope, di ba? Na kahit ganito ang buhay, no? Ay malalampasan pa rin natin to. Pero eto, pag si President Bongbong Marcos ang magsalita, mukhang hindi yata no? Hindi pag-asa ang ibinibigay niya. Problema. Opo. Bakit? Mamomroblema ka kung paano mo maiintindihan yung mga sinasabi niya. Diba? Yun ang pagkakaiba. Pagkakaiba mga kababayan, talagang mamomroblema ka kung paano mo i-absorb yung mga sinasabi niya without pag-aaralan mo pa kasi, no? Kailangan talaga lahat ng sinasabi ni PBBM, no? Kailangan i-video mo. Kasi hindi mo kuha sa isang isang tinginan lang. Okay? Kailangan mo siyang ulitin para maintindihan mo. At yun po ang kawalan ng pag-asa. Kung di problema po yun mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.